Ngayon nga ay supposedly itutuloy natin yung pagkuha ng tae ng kambing doon sa ilalim ng kulungan. So napaisip ako, nagdala na ako ng gasolina, so gusto ko na talagang sunugin yung mga kahoy doon, yung mga tuyong kahoy na pinanggalingan ng mga yung kakawate, ganyan. Kasi nga 'di ba, kapag yung kambing natin ay kumakain, kapag hindi sila lumalabas, pinapakain natin ng kakawate or iba pang mga legumes or mga puno dito. So yung maliliit na puno, kinakain nila yung dahon, and then natitira yung mga tangkay niya. So, bakit nga ba gusto ko nang sunugin? So double purpose na siya. Masusunog yung mga kugon or panaw, yung mga habang damo, and then ang isa pa dyan talaga ay para maiwasan yung ahas. So samahan niyo ako sa pagsusunog. Let's go mga ka-earner. So ayun na mga ka-earner, kaya dapat ay palagi nyo sine-check yung kambing nyo bago nyo pakawalan. Parang ito, nakita ko yung kulungan ay merong mga basang tae. So nagtataka ako sinong nagtatae. Akala ko yung dating nagtatae. Then chinek ko, yung bulog pala yung nagtatae mga ka-earner. So gagamutin natin siya para naman makarecover. Kapag magsusunog nga pala kayo mga ka-earner, yan. So nung una, ang nasunog sa akin yung lalagyan. Yung ginawa ko kasi nung nasindihan ko na, akala ko malayo ako, nung tinapon ko yung gasolina, sumunod yung apoy. So pag masusunog kayo ay dapat ilalagay nyo pala yung gas sa tela. Pero umaambon pa, maglinis muna ako ng kulungan. So hoping na hindi niya ituloy, hindi niya lakasan yung ambon. So yan nga ang mga susunugin natin mga ka-earner. So we will be burning those woods. Okay, mahirap pag English. So yan mga ka-earner. So we will be burning. Yan lang muna. Prepare ko na yung mga kahoy. So imagine itong mga kahoy na ito, then madami pa doon sa likod, ay lahat yan ay naipon nung tag-ulan. It means tuwing umuulan, ito yung binibigay ko, nilalagay ko sa kainan nila, sa feeder. Nililipat ko na siya ngayon doon. At doon ko nga pala susunugin sa may mga mahabang damo. So hindi naman nila kinakain yan. Kugon ang tawag nila diyan sa Tagalog, and then sa Ilocano ay panaw. So hindi ko pa alam kung anong ibang tawag diyan. So yun na mga ka-earner. Kuha pa ako ng siguro kalahati nito, and then mag-start ako magsunog. Yan mga ka-earner, kuha lang kayo ng lumang damit, yung basahan. Ito, madumi na to. And then lalagyan natin ng gasolina. Yan. Hoping na masunog na ito this time. Dahil last time ang nasunog yung lalagyan ko. Ayan. And then dapat ay nasa ilalim yung basahan. So lalagyan natin siya sa ilalim. And then sisindihan natin. Sana ang posporo ko. Hindi ko na mapapakita. So, successful nga mga ka-earner. So gagawin ko ngayon, kukuha na ako ng mga kahoy ulit. Sila muna. So yan ang tira mga ka-earner. Diyan ko na siya susunugin. And then yun na yung
sinusunog natin. Ang bilis pala magsunog pag ganun mga ka-earner. So ang kailangan nyo lang kunting gasolina, tapos basahan na hindi nyo na ginagamit. Yun na natin sinunog mga ka-earner. Dapat ay nakaredy ang tubig. Mamastan na mga ka-earner. So, mamayang hapon nga ay ito na ang gagawin. Yung magtanggal ng tayo ng kambing. So sa kabila ay nabawasan na natin. Sobrang dami nga mga ka-earner. So ngayon ay mag-uuwi ako ng isasako ko din, mag-uuwi ako. Nandun na yung nasunog yun nandyan. Yung iba doon. Sobrang lakas nga ng apoy kanina mga ka-earner. Kahit dito. Kaya may nakaredy akong tubig. So luckily meron pa yung tubig dyan. Yun ay ipon na tubig dyan kapag maulan. Pero paubos na rin mga ka-earner. Dahil wala nang ulan. So papunta na tayo sa summer. So yun. Hindi na nakakatakot dito. So lesson learned na nga mga ka-earner. Hindi ko na rin ilalagay dito yung mga kahoy na kapag may mga basurang kahoy. So dito na siguro. Dito kasi ay nakakatakot na magpakain minsan. Dahil hindi ko alam kung may ahas. So dapat nga ay kukunin ko yung mga kahoy at susunugin ko doon or dito. Pero hindi ko na kinuha dahil nakakatakot kanina, baka may ahas. Kaya dyan ko na sinunog. Yung iba hindi pa nasunog yun doon. So next time na. Kunti na lang naman yun. Yun lang mga ka-earner. Thank you for watching. God bless always.